Lahat daw tayo may kanya-kanyang sakit, may kanya-kanyang mga pinagdadaanan, at may kanya-kanyang paraan kung paano ito haharapin at malalagpasan. Ikaw, ano ba ang paraan mo para malagpasan ang pinakamatinding sakit na naranasan mo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. I hope na may on-cam video kayong nakikita for today's upload dahil kahapon, o diba? Kita nyo yung upload natin kahapon. Nasa huling part na yung may mukha ni Mama Mia na live on cam. Ewan ko kung anong nangyari doon. Anyways, bago natin umpisahan ang ating tampok na kwento for today's video, hihikayatin ko muna kayo to please tignan nyo muna sa Blue app. Ayon ang page ng Shop in Style. Ayan po, tignan nyo yan, paki-follow, paki-subscribe, at syempre, tignan nyo na rin ang kanilang mga uploads dyan. I'm sure meron kayong mapupusuan at maiibigan dahil si Mama Mia naman talaga'y napapaibig sa gaganda ng kanilang quality. Hello, ako kay Ma'am Rose Puno Perez. Maraming salamat. At syempre, wag na nating patagalin pa ito. Eto na ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, wala na raw sasakit pa kapag nalaman mong temporaryo ka lang pala sa buhay ng taong itinuring mong buong mundo. Pero ano nga bang mas masakit? Yung temporary ka lang? O yung habang temporary ka lang pala para sa kanya, pinaparamdam niya sa'yo na ikaw ang buong daigdig niya? Dear Mama Mia, hindi ko alam kung saan eksaktong magsisimula ang kwento ko. Basta ang alam ko lang, isa ako sa mga taong akala nila kaya nilang pagsabayin ang kanilang mga pangarap at pag-ibig. Hanggang sa matutunan nilang minsan, ang pag-ibig pala ang mismong dahilan kung bakit ka naliligaw at mawawala sa landas ng iyong pangarap. Mama Mia, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janine. At 18 years old ako nung magsimula ang kwentong ito. Criminology student po ako, Mama Mia. Fresh pa sa mundo ng college life. Fresh pa sa stress, sa puyat, at sa napakaraming expectations. At higit sa lahat, fresh pa sa maling uri ng pagmamahal. Akala ko dati, Mama Mia, ang pinakamahirap na laban sa college ay ang examinations, field training, survival sa academic pressure, at mga striktong professors na mula pa lang sa pag-e-enroll ko ay usap-usapan na ng lahat ng tao. Pero mali silang lahat. Hindi pala yun ang pinakamahirap na laban. Mas mahirap pala yung unti-unti mong naiwawala ang sarili mo habang iniisip mong may sinasandalan ka at minamahal ka ng buo ng taong buong mundo para sa'yo. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. June 23. Simula na sa first week of classes. Typical criminology environment. Maingay, magulo, halo-halong mga personalities ng mga estudyante na para bang bawat isa ay may sariling laban sa buhay. Nagkaroon kami ng field formation for that day. Pagkatapos, diretsyo na kami sa mga classroom assignments namin.
Normal lang sana ang araw na yun, Mama Mia. Hanggang sa pumasok sila. Yung mga LES officers. Alam na namin agad ang ibig sabihin nun. Trip sessions, introduction, talent showcase, kulitan na may kasamang konting kahihiyan. Pero isang officer ang pumasok na para bang may ibang energy kung ikukumpara mo sa lahat. Matangkad siya, Mama Mia. Confident. Yung klase ng presence na kahit hindi siya magsalita, mapapatingin ka pa rin. Hindi ko alam kung bakit, pero sa dami namin sa loob ng classroom na yun, ako yung nilapitan at pinuntahan niya. Bigla niyang kinuha ang ID ko without my permission. Hindi man lang siya nagpaalam, ni wala man lang warning sa kanyang gagawin. Para po akong na-freeze in that moment. Mama Mia, introvert po akong tao. Yung tipong kahit tawagin mo ang pangalan ko sa recitations, nanginginig na agad ako. Tapos, bigla niyang gagawin sa akin yon. And then, bigla niya akong tinitigan at ngumiti ng pagkatamis-tamis niya. Miss, talent mo raw, sabi niya. Tawanan ang buong classroom. Hiyawan. Sa utak ko noon, bakit ako pa? Pwede bang iba na lang? Pero syempre kapag napili ka, dahil nga criminology student ka, dapat lagi kang prepared. Lagi kang lumalaban at hindi umaatras. So in short, Mama Mia, kapag napili ka, wala ka ng ibang choice. And that moment, wala na talaga akong choice. Tumayo ako, sumayaw ako, kahit na walang tugtog. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil yun ang kailangan kong gawin. At sa bawat tawa ng mga tao, pakiramdam ko, Mama Mia, parang may dumidikdik sa self-worth ko. Pagkatapos nun, akala ko tapos na. Isang nakakahiyang araw lang na pwedeng i-charge to experience. Tapos wala nang kasunod. Pero kinabukasan, Mama Mia, nagulat na lamang ako. Dahil may nakita po akong friend request sa Blue app ko. At walang iba yun, kundi siya. Yung lalaking matangkad na yun. Yung lalaking kumuha ng ID ko. Yung lalaking nagpasayaw sa akin. Siya. Nung una, hindi ko tinanggap. Kasi sa totoo lang, ang unang impression ko agad, chick boy to. Mahilig sa chicks. Hindi ko naman ipagkakaila, Mama Mia, nagwapo siya. Tapos, officer pa talaga sa school namin. In short, lahat napapansin siya. Nakita kong marami kaming mutual friends dun sa Blue app na yon. Yung tipong siya yung lalaking alam mong sanay na sanay sa atensyon ng ibang tao. So ako syempre, bilang introvert, defensive agad ako. Pero after a few weeks, may biglang nag-message sa akin. Sana nag-officer ka. Simple message. Pero weirdly enough, dun nagsimula yung lahat. Hindi ko alam kung bakit ko sinagot ang mensaheng yun. Siguro dahil sa araw na yun ay wala naman akong ibang pinagkakaabalahan. In short, bored ako. Siguro rin dahil curious din ako. O baka naman dahil parte na pala ng destiny na hindi ko pa alam kung paano iwasan.
I don't know, Mama Mia, kung naniniwala ba kayo sa destiny. At hindi ko alam kung ako lang ba o lahat ng introvert na kagaya ko ay naniniwala na kapag merong isang taong pinupursu sila sa kabila ng pagiging tahimik, pagiging aloof, at pagiging introvert nila, iniisip nilang universe na agad yon. Tadhana, destiny. Sa una, casual lang naman. Uy, kumusta? Kumain ka na? Ingat sa klase mo today ha? Hanggang sa ang mga simpleng mensahe na yon ay naging araw-araw na naming palitan. Hanggang sa hindi na lang siya basta ka-chat o kausap ko na lang. Naging routine ko na siya, Mama Mia. At para sa isang introvert na tao, ang pagkakaroon ng routine ay ang pagkakaroon ng comfort. In short, he became my comfort. Naging parte ng buhay ko na hindi ko napansin na unti-unti na pala akong nahuhulog. Dahil sa totoo lang, hindi ko po ramdam na siya ay nagmamadali. Hindi niya ako binibigla. Tinatansya niya ako. Pinaparamdam niya sa akin na safe ako with him. At yun yata ang pinakadelikado sa lahat, Mama Mia. Doon ko na-realize na magkalapit lang pala kami ng dinadaanan papuntang school. So, naging normal na namin yung sabay kaming maglalakad. Minsan, nagja-jogging na rin kami. Bilang mga criminology student, ang pagiging active at ang pagkakaroon ng mga physical activities ay parte po talaga sa aming pag-aaral. Minsan, Mama Mia, hindi na lang sa papuntang school o pauwi o pagja-jogging kami nagkakasabay. Minsan, parang sinasadya ng tadhana na sabay na rin kaming kumakain sa may kanto. Nagkakasabay na rin kaming tumambay sa kung saan pagkatapos ng aming klase. Simple lang, Mama Mia, kung tutuusin. Pero dun ko unang naramdaman yung ganito pala ang pakiramdam kapag meron kang kasama sa buhay. Mama Mia, may mga bagay siyang ginagawa na hinding-hindi ko makakalimutan up until now. Hinahatiran niya ako ng kape sa boarding house ko. Hinihintay niya ako paggabi. Nagluluto rin siya tuwing Sunday. Dinadalhan niya ako ng pagkain. At dinadala niya ang gamit ko kapag napagod ako buong araw dahil sa formation at iba pang mga physical activities. Ang isa pa, sa pinaka nakaka-touch talaga ng puso ko, ay yung sinabi niya na ayaw niya akong umuwing mag-isa, lalo na kapag gabi. And mind you, Mama Mia, lahat ng yun, hindi ko hiniling. Lahat ng yun, hindi ko pinilit sa kanya. Siya mismo ang gumagawa ng mga bagay na yon. Kaya paano ko iisipin na hindi totoo yung pinapakita niya? Paano ko iisipin na napipilitan siya gayong wala namang nagsasabi sa kanya na gawin yun sa akin? Mama Mia, hindi naman po sa pagmamayabang pero may itsura din naman ako. May mga nagpapalipad hangin din naman sa akin. May mga nagpe-friend request, nagme-message na gusto nila akong ilabas. Mga lalaking nagpapahiwatig ng panliligaw sa akin noon. Pero ewan ko ba, hindi ko sila pinapansin. Siya lang ang tanging nakakuha ng atensyon ko. Hindi dahil sa perfect siyang tao, kundi dahil sa kanya ko unang naramdaman na parang tinatrato niya akong equal. Mama Mia, kailanman hindi niya pinaramdam sa akin na obligasyon ako para sa kanya. Ang pagpaparamdam niya sa akin ay yung talagang masaya siyang ginagawa sa akin ng mga bagay.
Kapag may sinabi ako, natatandaan niya. Kapag may gusto ako, tinatandaan niya. Hindi niya ako ini-ignore. Lagi niyang napapansin ang kahit mga maliliit na bagay tungkol sa akin. Ganyan ka pala kumain ng hotdog? Tinatanggal mo muna yung balat, tapos huli mong kinakain? Pagkatapos nun, kapag kumakain kami ng hotdog, ay nagkukusa na siyang tanggalin yung balat para sa akin. Hindi yung plastic na balat kundi yung red na nakapulupot sa hotdog. At Mama Mia, dahil ramdam na ramdam ko ang pagpapahalaga niya sa akin, dun na yata nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. After a few months ng pagsama-sama niya sa akin, after a few months ng aming text messages and chat exchanges, ay naging kaming dalawa. Oo, Mama Mia, inamin naman niya sa akin na gusto niya ako, na mahal niya ako, na gusto niya akong alagaan. After 3 months, naging kami nga. At sa isip ko noon, finally, eto na siguro yun. Yung sinasabi nilang inspiration. Yung sinasabi nilang happily ever after. Yung phase na lahat ng babae gustong maranasan. Yung kikiligin ka, yung excited ka araw-araw dahil alam mong makikita mo na naman siya. Na may tao na uuwi sa'yo. May tao na laging tatawag sa'yo. May taong mag-aalaga sa'yo. Pero hindi ko alam, Mama Mia, na ang salitang finally pala minsan ay simula rin ng pagkasira ng tahimik mong mundo. Pero may isang bagay akong hindi pa alam noon. Habang ako pala ay unti-unting mas lalong nahuhulog sa kanya. May parte pala ng buhay niya na hindi ko pa nakikita. At isang araw, may isang mensahe na lang na babago ng buong paniniwala ko sa mga salitang, kami, forever. Mama Mia, noong nagsimulang kaming maging kami, akala ko talaga wala akong mararamdamang kahit na anong confusion. Kasi 'di ba sabi nila, kapag true love daw, wala raw confusion. Lahat klaro. Lahat malinaw pa sa napakalinis na tubig. At yun naman ang una kong naramdaman with him. Naisip ko, okay na to. Eto na to. Siya na. Siya na nga talaga. Pero Mama Mia, kapag pala in love ka, kapag pala masayang masaya ka, ay nabubulagan ka pala. Totoo pala yung sinasabi nilang love is blind. Kasi kapag lunod na lunod ka sa droga ng pag-ibig, hindi mo pala talaga makikita o mapapansin yung mga mali. Kahit nasa harapan mo na. May mga bagay pala na hindi mo papansinin, lalo na kapag masaya ka. Hindi naman sa ayaw mong pansinin, kundi ayaw mo lang talagang mawala yung kaligayahan at kilig na iyong nararamdaman. Kaya pinipili mong wag tignan yung mga mali na halos isampal na sayo ng katotohanan. May mga araw na sobrang consistent niya. Yung tipong pang-perfect boyfriend behavior. Pero may mga araw din na bigla na lang siyang nawawala sa kanyang sarili. Hindi siya nagre-reply agad. Minsan, delayed ang kanyang mga reply. Minsan, sasabihin niya sa akin na busy lang siya, maraming ginagawa. Pero sa isip ko, Mama Mia, normal lang naman siguro talaga yun, 'di ba? Criminology student siya, officer pa. Kaya maraming ginagawa,
maraming responsibilidad. Maraming kailangang tapusin. Maraming kailangang harapin. Mama Mia, ginagawa ko po lahat ng excuses para sa kanya. Lahat ng dahilan na pwede kong iisipin ko bago pa may ibang magbigay ng dahilan sa akin ng kanyang mga ikinikilos. Isang araw, pauwi ako noon galing school. Pagod na ako, gutom, tapos yung katawan ko ay parang bumabagsak na sa upuan ng bus. Habang nasa biyahe ako, pinipilit ko pong matulog para kahit papaano makapagpahinga man lang kahit konti. Pero hindi pa nga ako masyadong dinadalaw ng antok ay may nag-message na sa akin. Isang unknown number. Kahit hindi nagpakilala, alam kong babae yon. Alam ko kasi na ang mga nagte-text ng ganon ay mga babae lang. Yung mga lalaki naman, wala naman silang pakialam sa mga ganong bagay eh. Janine, right? Ikaw yung girlfriend ni ano, 'di ba? Bigla akong napahinto. Sinagot ko agad yun. Oo, bakit po? Sino po sila? Sandali lang tapos sumagot ulit yung nag-text. Ano kasi, huwag kang magugulat ha. Meron na kasi siyang ibang girlfriend. 5 years na niyang inaantay yung babae. Parang biglang huminto yung mundo ko. Yung bus naman ay maingay pa rin. May umiiyak na bata sa loob. May tumutugtog na radyo. Pero ako, parang void yung nararamdaman ko, Mama Mia. Parang may hindi ako maipaliwanag na kung ano sa loob ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tinitigan ko ng makailang beses yung message. Tiningnan ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Hanggang sa makababa na nga ako ng bus. Buti na lang bus ang sinakyan ko dahil may ticket. Alam nila kung saang terminal ka bumababa. Noong isinigaw na nga nung konduktor ng bus ang aking lugar ay tsaka ako natauhan. Hanggang sa naglakad na ako papuntang boarding house. Pagka-uwi ko, Mama Mia, hindi pa rin ako agad-agad nagre-react dun sa message. Kasi sa totoo lang, ang unang instinct ko nung mabasa ko yon ay hindi naman galit, kundi denial. Imposible. Sabi ko sa sarili ko, hindi kasi siya ganun sa akin. Open siya sa kanyang phone sa akin. Pinapagamit niya ako. Pinapalaro pa nga niya ako dun eh, minsan kapag busy siya o kapag may tumawag sa kanya bigla tapos nag-umpisa na yung laro. Para wag raw siyang ma-AFK, ay ako ang kanyang pinapalaro doon. Ibig sabihin, hindi siya nagtatago ng kahit na ano. Wala rin naman akong nakikitang weird behavior sa kanya. Maliban na lamang na may mga pagkakataong hindi nga kami nagkakasabay umuwi tulad ngayon dahil may ginagawa siyang importante bilang officer ng school. So bakit ako maniniwala sa isang mensahe lang? Sa mensahe ng isang taong hindi ko man lang kilala. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, imbis maniwala dun sa message na yon, ay kinausap ko siya. Siya ang boyfriend ko. Kaya sa kanya ko dapat malaman kung ano yung totoo. Kung meron man akong paniniwalaan, siya dapat yun. Kaya kalmado ko siyang kinausap. May nag-message sa akin. Tignan mo oh. Tiningnan niya. Binasa ko ang reaksyon ng mukha niya. Wala namang pagbabago. Kalmado din siya. Sino ito? Tanong ko. Wag mo na nga yung replyan. Nanggugulo lang yan. Sagot niya. Simple ang kanyang sagot. Dismissive. Parang walang bigat.
Then he explained, Mama Mia. Ex-girlfriend daw niya yun. Matagal na raw silang tapos, pero yung babae ayaw pa rin daw tumigil sa kakagulo ng buhay niya. Yung babae umaasa pa rin daw na makikipagbalikan siya. At dahil iba yung relihiyon nila sa akin, ay complicated daw talaga yung kanilang relasyon. Mama Mia, parte po siya sa isang grupo o religion na iba ang paniniwala, iba ang kinalakihan, iba ang mga tradisyon. Kaya ako, pinili ko pong umintindi. I chose to understand. Kasi gusto kong maging mature. Gusto kong wag akong malabel bilang toxic girlfriend. Gusto kong paniwalaan, Mama Mia, that when you love someone, kailangan may malaki ka ring tiwala sa taong minamahal mo. Kasi nga, Mama Mia, iba naman ang upbringing niya sa upbringing ko. Iba yung kultura nila sa kultura natin. Kaya pinili ko pong umintindi. Pero ang hindi ko alam na minsan pala, kapag masyado mong minamahal ang isang tao at kapag masyado mo siyang pinaniniwalaan, yun pala ang magiging susi para ikaw ay maabuso sa relasyon ninyo. Lumipas ang ilang buwan, gaya ng sinabi niya, hindi ko binigyan ng pansin yung babaeng nag-message. Kaya naging masaya ulit kami. Bumalik kami sa aming old routine. Sweet messages, date dito, date doon, hatid sundo. Akala ko okay na. Akala ko wala nang magiging problema. Hanggang sa dumating siya, bumalik siya. Yung babae, Mama Mia, ngayon, hindi na indirect, hindi na pa message. Derechahan niya. O derechahan na. Binalikan na niya ako. Sabi nun, parang may tumama sa dibdib ko, pero kahit ganun, hindi pa rin ako bumigay agad eh. Kasi Mama Mia, mahal ko siya. Kasi hindi naman nagbago ang pagmamahal niya sa akin. May isang bagay sa akin na ayaw talagang maniwala na kaya akong lokohin ng lalaking pinagkakatiwalaan ko. Ayokong tanggapin yon. Kasi ang totoo, kapag tinanggap ko na nangyayari nga iyon, lahat ng pinaniniwalaan ko babagsak. Alam kong hindi lang yon, kundi maging ang sarili kong mundo. Kaya naman binaliwala ko ulit yung mensaheng yon. Binaliwala ko lahat ng mga posibleng signs na totoo yon. Isang gabi, tahimik. Ako lang sa boarding house. May dala akong notes. Nag-aaral ako dahil may exam kami kinabukasan. And then, matapos kong mag-aral, I called him. Normal lang. Ganun naman talaga kami. Nagtatawagan bago matulog sa gabi. Pero Mama Mia, nag-iba yung vibe niya. Hindi siya gaya ng dati. Parang may naramdaman akong kakaiba. I don't know kung ako lang ba yun o totoong nagaganap yun. Parang hindi siya to. Parang hindi to ang boyfriend ko. Nakakaramdam ako na parang kahit kausap ko siya, wala naman sa akin yung utak niya. Wala sa akin yung atensyon niya. Doon ko na naramdaman that something is really wrong. Kaya naman in the middle of our conversation ay tinanong ko siya. May nag-message sa akin. Sabi niya, binalikan mo na raw siya. Hindi siya nagsalita. Pwede bang sabihin mo na sa akin ang totoo? And then, the long silence followed. Ang tahimik.
ni hindi siya gumagalaw sa screen. Akala ko nga, Mama Mia, na wala na yung signal eh. Akala ko nga na wala na siya sa kabilang linya. Nung papatayin ko na sana yung tawag, ay bigla siyang nagsalita. Oo, Mama Mia. Inamin niya. May iba, Janine. Parang tumigil ang hangin sa paligid ko dahil dun sa 3 salita na yon. Hindi ko nga alam kung paano ko isusulat to eh. O kung paano ko sasabihin sa inyo yung pakiramdam. Kung paano ko ipapaliwanag. Kung paano ko ide-describe na maiintindihan nyo. Kasi Mama Mia, nung marinig ko yon, ilang beses pa akong kumurap. Hinampas ko pa nga ang sarili kong paa para masigurado kong hindi ako nananaginip o naghahalusinate lamang. Parang sabay-sabay bumagsak lahat. Yung tiwala ko, yung pagmamahal ko, yung pag-asa ko, yung imagination ko of a happily ever after kasama siya. At mas masakit doon, alam niyang matagal na pala akong nasa ganitong sitwasyon. Mama Mia, hindi pala ako unexpected. Hindi pala ako unique. Isa lang pala ako sa 2. Isa lang pala ako sa 2 babae sa buhay niya. Umiyak ako. Hindi yung iyak na tahimik lamang. Yung iyak na parang hindi mo alam kung paano ang huminga. Tinanong ko siya, bakit? Bakit kailangang 2 kami? Bakit kailangan na hindi ako nag-iisa sa buhay at sa puso mo? At doon niya sinabi ang pinakamabigat na katotohanan. Isang katotohanan na dapat matagal ko nang alam pero pinili kong magtanga-tangahan at magbulag-bulagan. Matagal na pala, Mama Mia. Hindi lang ngayon, hindi lang accidentally, kundi ongoing pala. Habang ako ay kanyang sinusuyo, habang ako ay kanyang pinaparamdaman ng pagmamahal at pagpapahalaga, meron na palang iba, Mama Mia. Akala ng iba kapag nalaman mo ang betrayal o pangtatraidor sa'yo, aalis ka agad. Dahil yun naman talaga ang dapat. Kapag hindi pa natin naranasan matraidor, maloko, lagi nating iniisip na kapag tayo ang nakaranas nun, goodbye agad. Pero hindi. Dahil hindi ganun kadali. Kasi Mama Mia, sa kabila ng lahat, naaalala kong siya pala yung taong nag-aalaga sa akin. Siya pala yung taong sumusuporta sa akin. Siya pala yung taong nagpapasaya sa akin. Pinaparamdam sa akin na mahal ako. Kaya oo, tanga na akong tanga. Pero kahit wasak na wasak ako, hindi ako umalis. Kahit wasak na wasak ako, hindi ako lumayo. Pinili ko siyang patawarin. Hindi dahil okay ako na 2 kami, Mama Mia, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko kakayanin kapag mawawala siya sa akin. Akala ng iba, kapag nalaman mong niloloko ka na, automatic kang aalis. Kasi kapag alam mo raw ang self-worth mo, yun naman daw ang nararapat na gawin. Pero ang hindi nila alam, minsan hindi ka agad makaalis sa taong siya mismo ang naging safe place mo. Kahit siya rin pala ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. After kong malaman yung totoo, akala ko mag-iiba ang lahat. After niyang inamin sa akin, akala ko magiging malamig na siya. Akala ko magiging distant na kami sa isa't isa pero hindi. Ang totoo niyan, mas naging maalaga pa siya. Parang mas ginagalingan niya.
Parang mas sinisigurado niyang hindi ako bibitaw. Parang mas pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako. Na kaya pa rin niya akong alagaan, protektahan, kahit dalawa na kami. At Mama Mia, nakakagulo yun. Nakakagulo ng isipan. Nakakalito. Kasi mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko siya. Isang araw, may biglaan akong opportunity na dumating. Pageant. Ako daw ang magiging representative ng department namin. Honestly, ayoko sana. Introvert nga, 'di ba? Hindi ako confident. Hindi ako yung tipo na mahilig sa spotlight. Mama Mia, ayoko po na mapansin ng ibang tao. Pero siya yung unang nagsabi sa akin, "Go! Kaya mo yan. Big opportunity yan para sa'yo, Janine. Hindi lahat ng babae pinipili sa ganyan. Kapag napili kang maging representative ng department, ibig sabihin may tiwala sila sa'yo. Ibig sabihin alam nilang bukod sa pagiging maganda at talentado, matalino ka rin." Mama Mia, nakakataba sa puso yung sinabi niya. At siguro dahil na rin, dalawa kami sa buhay niya. Ayokong matalo. Gusto kong makita niya na mas nakakalamang ako kesa dun sa isang babae niya. Gusto kong makita niya na mas magsisisi siya kapag ako yung nawala kesa dun sa isa. Gusto kong makita niya na maraming nakaka-appreciate sa akin at hindi lang siya para hindi niya ako basta-bastang bitawan. Mama Mia, bukod sa kanyang appreciation, bukod sa kanyang pagmumungkahi, at sa kanyang pagtutulak sa akin na sumali, yung pagiging mas kaysa dun sa isang babae, yun ang mas nagtulak sa akin para lumabas ako sa comfort zone ko. Ngayon ko lang naisip, iba pala talaga ang nagagawa ng pag-ibig, ano? Yung mga bagay na ayaw mo, yung mga bagay na kinatatakutan mo, haharapin mo ng kusa. Alang-alang sa pagmamahal. Alang-alang para wag kanyang iwanan. Kaya naman kahit nakakatakot, kahit nakakahiya, kahit hindi ako, ay sumali ako. Dun siya naging ibang klase. Hindi lang siya basta supportive. Extreme supportive siya sa akin. Aakalain mo, Mama Mia, na ang mga katulad niya na nabilong sa isang relihiyon, isang kultura, na pinipreserve yung mga babae ay magagalit sa ganon. Pero siya hindi. Every practice ko nandun siya. Hinihintay niya ako kahit gabing-gabi na. Kahit meron pa siyang exam o meron pa siyang gagawin bukas, ay nandun siya lagi. Binabantayan niya ako habang nagre-rehearse kami. Minsan, Mama Mia, siya pang nagbibit-bit ng mga gamit ko. Heels na gagamitin ko, makeup kit, tubig, snacks, lahat. Parang siya yung ideal boyfriend na nakikita ng lahat. At yung mga tao, Mama Mia, alam mo kung anong sinasabi? Naku, napakaswerte mo, Janine. Ang swerte-swerte mo sa kanya. Bukod sa pagiging gwapo, napaka-supportive pa niya sa'yo, grabe. Perfect na perfect kayo para sa isa't isa. Ang hindi nila alam, Mama Mia, dun sa lugar kung saan siya nanggaling, ay may iba siya. May ibang babaeng naghihintay sa kanya. Kung alam lang nila na hindi lang ako ang ginagawan niya ng ganon, na hindi lang siya sa akin supportive, baka pagtawanan nila ako. Baka isipin nilang ang tanga-tanga ko. Isang gabi bago ang pageant, nasa boarding house ako. Tinitignan ko yung mga possible questions. Ganon kasi sa pageant, Mama Mia.
Hindi naman binibigay sa'yo ang eksaktong question, kundi yung mga possible na lalabas. At hindi lang yun 1 o 10, kundi ang dami-dami. Kaya naman, sinusubukan ko sa utak ko na sagutin ang lahat ng tanong with confidence. Pinipilit kong maging kalma. Pero deep inside, Mama Mia, nagkakagulo na ako. And then, biglang may nag-message ulit. Same number. Yung babae. Sana masaya ka na ngayong gabi. Isang linya lang, pero para akong sinaksak ng ilang daang kutsilyo. Kasi alam ko, Mama Mia, na yung sinabi niya, hindi lang yun basta panggulo lalo sa isipan ko. Yun ay isang paalala. Paalala na hindi ako nag-iisang babae sa puso ng lalaking pareho naming karelasyon. Pareho naming minamahal. Kinabukasan, Mama Mia, dumating na yung pageant day. Sa backstage pa lang, sobrang nanginginig na ako. Hindi kasi ako sanay ng ganito. Hindi ako sanay na umaakyat sa entablado ng mag-isa tapos pinipresent ang sarili ko. Pero kinakausap ko ang sarili ko. Sinasabing kaya ko to. Sinasabing malaking opportunity to sa akin to grow at maging mas confident. Pag-akyat ko sa stage, Mama Mia, ngumiti ako. Malaking ngiti. Para akong confident tignan. Parang hindi nanginginig ang aking kalooban. Yung ngiti ko, parang ako na yung nanalo ng crown. Yung ngiting para sa audience. Yung ngiting parang sinasabi kong, eto ako. Alam kong maganda ako. Alam kong matalino ako. At alam kong okay lang ako. Pero sa loob ko, Mama Mia, wasak na wasak ako. Habang rumarampa kasi ako sa entablado, parang may bumubulong sa akin. Ganyan ba talaga dapat? Confident ba talaga dapat? Kahit na alam mong hindi ka nag-iisa sa buhay niya? Kahit na alam mong kahit anumang oras, pwede siyang mawala, pwede siyang maagaw, pwede kang maiwang mag-isa? Masakit sa dibdib, masakit tanggapin, na ganun yata talaga. Pagkatapos ng pageant, tumayo ako bilang 4th runner-up. Palakpakan, ngiti, iba't ibang congratulations mula sa iba't ibang tao. Tapos lahat ng camera nagpapa-flash sa harap ko. Pero sa likod ng lahat ng yun, ang gusto kong gawin ay gusto ko na lang umalis. Gusto ko na lang huminga ng malalim sa lugar na walang ibang tao kundi ako lang. Kasi walang nakakaalam, Mama Mia, na habang tumatanggap ako ng award, may parte sa puso ko na unti-unting nawawasak. After ng pageant, dahil nandun ang pamilya ko at sumuporta sa akin, ay ipinakilala ko siya sa buong pamilya ko. Gusto kasi ng kuya ko na makilala siya. So imagine that moment, Mama Mia. Ako proud na sinasabi sa pamilya ko na siya po yung boyfriend ko. Ngumingiti siya, magalang, presentable, perfect image ng isang boyfriend, lalo pa nung lumapit ang kaibigan ko sa akin at sinabi sa mga magulang ko at sa kuya ko na napaka-supportive ng boyfriend ko. Pero sa likod nun, may iba palang babae na naghihintay ng ibang version niya. Mama Mia, lumipas ang panahon. Dumating yung pinakamalaking event sa kanilang relihiyon. Kaya naman, Mama Mia, umuwi siya sa kanila. Nung una, okay lang. Kahit ayoko, wala naman akong magagawa. Kasi kailangan eh. Sabi niya, mahina ang signal dito ha. Busy lang kami. Ganun talaga kapag ganitong mga panahon at okasyon.
Pero Mama Mia, may mali eh. Dati kasi kahit gano'n siya ka-busy, kahit papaano may update pa rin naman. May effort pa rin naman. Pero sa pagkakataong to, wala. Tahimik. Na parang naglaho na lang siya. At dun ko nalaman ulit na hindi pala siya busy. Nasa ibang kanlungan siya. Dun sa isang babae. Magkasama sila. Pero kahit alam ko na, hindi pa rin agad ako umaalis. Kasi ang problema sa puso, kahit alam na niya kung anong totoo, pinipili pa rin niya yung masakit. Kasi kahit masakit, dun pa rin naman siya sumasaya. Isang araw, Mama Mia, bumalik siya. May dalang mga prutas. Parang walang nangyari. Parang normal lang ulit kaming dalawa. Parang wala akong pinagdaanang breakdown. Parang hindi ako umiyak ng sobra. At parang hindi ako nalito sa sitwasyon naming dalawa. Pero Mama Mia, kung umakto man siyang normal, ang tanga-tanga ko rin. Dahil tinanggap ko ulit siya. Isang simpleng yakap, isang simpleng halik. Enough na para burahin lahat ng galit ko. Enough na para burahin lahat ng iniyak ko. Ganun ako kalunod. Ganun ko siya sobrang minahal. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na tama na. Ilang beses kong sinubukang umiwas. Ilang beses kong binura yung mga conversations namin. Ilang beses ko siyang in-unblock at blinak. Ilang beses akong natulog na umiiyak habang paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Kung mahal niya talaga ako, bakit kailangang may iba? Pero sa tuwing babalik siya, sa tuwing ngingiti siya, sa tuwing yayakapin at hahalikan niya ako, tumitiklop ako, Mama Mia. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil mahal ko siya ng totoo. At kapag totoo kang nagmamahal, minsan kahit wasak na wasak ka, umaasa ka pa rin baka magbago. Mama Mia, sa kanilang relihiyon po kasi, at kung saan siya nanggaling, pwede po kasing dalawa. Pwede nga kahit hanggang 4 eh. Kaya inisip ko, wala naman talaga siyang kasalanan. Kasi normal lang naman yun sa kanyang kinalakihan, 'di ba? Hindi naman siya pinalaking katulad ko. Habang tumatagal, napapansin din ng mga friends ko na parang nag-iibang tao na ako. Kahit na introvert ako dati, sumasama din naman ako sa kanila minsan. Pero naging aloof ako ng tuluyan sa kanilang lahat. Hindi na rin ako excited sa mga bagay na dati ay excited ako, tulad ng pagpipinta o pagdodrawing. Madalas na lang akong tulala. Hindi na rin ako nakikipag-compete sa mga grades nila gaya ng dati. Minsan kahit magkakasama kami, parang wala raw ako sa mundo. Nawawala ang isip ko. Pero syempre, hindi ko sinasabi sa kanila ang totoong dahilan. Kasi nakakahiya eh. Nakakahiyang amining niloloko ka na pero ikaw nandyan pa rin. Kasi bakit? Sinasabi mo sa sarili mong hindi naman talaga panloloko yun. Kasi pinalaki naman silang ganon. Higit sa lahat, Mama Mia, ayokong marinig yung katotohanang pilit kong iniiwasan. Na kahit kailan hindi magbabago ang sitwasyon ko. Na kung magbago man, baka magbago sa mas pangit na paraan. Unti-unti kong nare-realize na oo nga't tinatanggap ko ang pagkakaiba ng pagpapalaki sa amin. Ang pagkakaiba ng kulturang kinalakihan namin. Pero paano naman ako? Hindi na healthy yung pagmamahal ko sa kanya. Para na siyang addiction. Na kahit alam mong sinisira ka na,
pero hinahanap-hanap mo pa rin. Kapag hindi siya nagre-reply, Mama Mia, hindi ako mapakali. Kapag okay kami, feeling ko kumpleto ulit ako. Kapag cold siya, parang bumabagsak yung buong araw ko. At parang may bumubulong-bulong sa isipan ko. Kailan ba ako nagsimulang naging ganito? Kailan ako naging babae na umiikot ang mundo sa isang taong hindi naman sigurado sa akin? O kung sigurado man sa akin, alam kong hindi naman ako ang priority. Hindi ako ang mauuna. Pwedeng maging pangatlo o pang-apat, pero hindi pwedeng una at pangalawa. Isang gabi, Mama Mia, nag-post ako ng picture namin sa My Day ko. Simple lang. Wala namang mali siya. Masaya lang talaga ako that time kasi magkasama kami. Akala ko okay kami. Akala ko maybe ako na yung pinili niya. Pero after ilang minutes, may nag-message na naman ulit sa akin. Siya na naman. Yung babae na naman na yun. At sa pagkakataong yun ay hindi na siya galit. Wala nang bahid ng pang-aaway. Parang pagod na rin siya. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko yung message niya. Yung time na hindi siya nagparamdam sa'yo, pinag-usapan na ng mga magulang namin ang tungkol sa aming magiging kasal. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko noon. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapag-isip. Hindi ako makapaniwala. Tuloy-tuloy lang ang pagdating ng mga messages niya. Engaged na kaming dalawa. After niyang graduate next year, magpapakasal na kami. Mga bata pa lang kami, ay sinabi na ng mga magulang namin na kami ang para sa isa't isa. Siguro naman, naiintindihan mo kung saan siya nanggagaling, di ba? Siguro naman, alam mong kailanman, hindi ka magiging unang asawa. At doon ko naramdaman yung klase ng sakit na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman yung simpleng selos lang. Hindi naman yun simpleng heartbreak lang. Kundi yung realization na habang minamahal mo siya ng buong buo, may future na pala siyang binubuo sa iba. Buong gabi akong umiyak noon, Mama Mia. Tahimik akong umiyak. Hindi yung iyak na nag-hysterical. Yung klase ng iyak na pagod na pagod na. Hindi yung umiyak ka dahil sa sobrang galit na nararamdaman mo. Kundi yung iyak dahil ubus na ubus ka na. At doon ko naisip yung pinakamasakit na realization sa buong relasyon naming dalawa. Hindi pala niya ako minahal para piliin sa bandang huli. Minahal lang pala niya ako dahil ako yung malapit habang nag-aaral siya. Habang malayo siya dun sa babaeng itinakda para sa kanya. Minahal pala niya ako hindi dahil papakasalan niya ako balang araw, kundi dahil substitute lang ako sa babaeng pakakasalan niya. Ako pala yung nagiging pahinga niya, yung comfort niya, yung inspirasyon niya habang binubuo niya yung pangarap niyang karera. Ako yung tinatakbuhan niya kapag gusto niyang makaramdam ng ibang klasing pagmamahal. Na para bang ako yung practice niya, Mama Mia. Ako yung taga-boost ng ego niya. Na may isang taong pwedeng magmahal sa kanya kahit hindi sinabi ng kanyang mga magulang. Pero alam niya na hindi ako yung magiging future niya. Alam niya na hindi ako yung balang araw niya. At ang pinakamasakit, hanggang ngayon nagme-message pa rin siya minsan. Ang hirap-hirap mong kalimutan, Janine. I still care about you.
Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. At dati, Mama Mia, kapag naririnig ko ang mga salitang yan, lumalambot ako. Pero ngayon hindi na, kasi na-realize ko na. Pwede ka palang mahalin ng isang tao habang sinisira ka rin niya at the same time. Pwede ka pala niyang alagaan habang paulit-ulit kanyang niloloko. Mama Mia, tinanong ko ang sarili ko, niloko ba talaga niya ako? O ako yung nanloloko sa sarili ko? Pwede pala na maging mabuti sa iyo ang isang tao habang palihim kanyang sinasaktan. At yun yata ang pinakadelikadong pagmamahal. Yung hindi mo siya kayang i-hate completely dahil alam mong totoo naman yung nararamdaman niya sa'yo. Pero hindi kanya magawang ipaglaban dahil mas naniniwala pa rin siya dun sa kanyang kinalakihan. After everything, Mama Mia, hindi break up yung pinakamahirap, hindi yung betrayal, kundi yung pagbangon pagkatapos. Kasi after niya akong iwan sa gitna ng confusion, kailangan ko ulit buuin yung sarili ko. Yung confidence kong tinapakan niya, yung peace of mind kong nasira, yung tiwala hindi lamang sa ibang tao kundi sa sarili ko. Kasi Mama Mia, tinanong ko ang sarili ko kung mapagkakatiwalaan ko pa ba ang puso kong magdesisyon at magmahal. Dumating ako sa point na pati sarili kong instincts, kino-question ko na. Hindi ko na mapaniwalaan. Kasi may parte sa isip ko, Mama Mia, na nagsasabing, hindi naman talaga niya totally kasalanan ng lahat. Alam ko naman sa simulat sapol kung ano siya, kung saan siya nanggaling, kung anong kinalakihan niya, kung anong paniniwala niya. Pero sumigi pa rin ako. Hindi pa rin ako tumigil dahil mahal ko siya. Kahit na alam ko naman siguro, subconsciously, na ito yung mangyayari. Yun yata ang pinakamabigat na betrayal. Hindi ang betrayal ng ibang tao, kundi ang pagtatraidor mo sa sarili mo. Ngayon, Mama Mia, kapag binabalikan ko ang lahat ng nakaraan, hindi ko na tinatanong kung bakit niya ginawa yun. Kasi minsan, kahit anong analyze mo sa tao, hindi mo talaga mababago kung sino talaga sila. Kung ano, yung sa umpisa pa lang ay sigurado silang pipiliin nila sa huli. Ang tinatanong ko na lang ay ang sarili ko. Bakit ko ba hinayaang manatili ako sa lugar na paulit-ulit akong binabasag ng ilang buwan? Mama Mia, alam mo ba kung anong mas masakit? Matapos ang graduation, matapos ang paghihiwalay naming dalawa, ay nalaman kong buntis ako. Umuwi agad ako sa amin. Hindi na ako nagpakita kung saan ako nag-aral. Hindi na nga ako graduate. Siya lang kasi yung graduate kasi senior ko naman siya eh. Paulit-ulit akong tinanong ng mga magulang ko kung tagasan yung boyfriend ko. Pero hindi ako sumasagot. Umiiyak lang ako. Hanggang isang araw, Mama Mia, nagising na lang ako sa sigawan ng mga tao sa paligid ko. Nakita na pala nilang dinudugo na ako. Agad nila akong isinugod sa ospital. Muntik nang mawala ang baby ko sa akin. Dahil sa sobrang stress, sa sobrang depresyon. At mula nga noon ay hindi na ako tinanong ng mga magulang ko tungkol sa ama ng bata. Hinayaan na lang nila ako. Laking pasalamat ko na lang talaga dahil tinanggap ako ng mga magulang ko. Minahal pa rin nila ako sa kabila ng pagkakamali ko. Mama Mia, sa ngayon ang hiling ko na lang ay sana hindi na talaga kami magtagpo pang dalawa. Dahil natatakot ako.
Natatakot ako na kapag nalaman niya ang tungkol sa anak namin, pati itong nananatiling kaisa-isang alaala sa aming pagmamahalan ay mawala pa sa akin. Oo, hanggang ngayon hindi pa rin magawa ng puso kong magalit sa kanya. Kasi mahal ko pa rin siya. Ganun kasimple, ganun kasakit. Minsan ang pinakamasakit sa pag-ibig, hindi naman yung iniwan ka, kundi yung realization mo na habang binibigay mo ang buong puso mo, habang ikaw ay seryosong umaasa sa forever ninyong dalawa, siya naman ay ibang future pa lang binubuo. At siguro nga tama sila. Hindi lahat ng taong mahal mo ay nakalaan para sa'yo. May mga taong darating lang para turuan ka kung paano masaktan, kung paano mawalan ng sarili, at kung paano muling buuin ang sarili mong ikaw pagkatapos mong madurog sa pira-piraso. At siya, Mama Mia, siya yung lalaking minsang naging tahanan ko, hanggang sa siya rin yung dahilan kung bakit hindi ko na maramdaman na ligtas ako kahit saan. Because in the end, temporaryo lang pala talaga ako para sa kanya at never akong magiging balang araw niya. Kung nasaan man siya ngayon, alam kong may asawa na siya. Hindi ko alam kung nagkaanak na sila or what, pero ang hiling ko lang, sana nga masaya siya. Sana nga tama ang pinili niyang landas. Sana nga tama na pinili niya yung kinalakihan niyang kultura kesa sa pagmamahalan naming dalawa. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang, Mama Mia. Janine. Sorry po. Alam kong gets nyo na kung ano yung kultura ng lalaki. Hindi ko na kailangan pang sabihin, hindi ko na kailangan pang i-spell out for you dahil alam kong gets nyo na rin yon. Meron talagang mga bagay na mas malaki pa kaysa sa pag-ibig na nararamdaman ng dalawang tao. Meron man na pinaglalaban talaga yung pagmamahal nila, pero hindi lahat naman ng tao ay ganon. Janine, napakaswerte mo sa pamilya na meron ka dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng hindi mo pagsasabi kung tagasan siya, kung ano nang nangyari sa kanya dun sa pamilya mo, tinanggap ka pa rin nila at yung anak mo. Yun na lang sana ang pagkuhanan mo ng lakas ng loob na sa kabila ng iniisip mong nag-iisa ka, hindi ka naman talaga nag-iisa. Bukod sa anak mo na memory ninyong dalawa o living proof ng pagmamahalan ninyong dalawa, may pamilya kang mahal na mahal ka at kailanman na hindi ka tinalikuran sa kabila ng lahat ng iyong mga pinagdaanan. Yun na lang talaga ang isipin mo, yun na lang talaga ang ilagay mo dyan sa puso at isip mo, okay? At syempre, hinahangad naming lahat dito na tuluyan kang maghilom at makahanap ng tunay na pag-ibig. Sa totoo lang, habang binabasa ko ang sulat mo, iniisip ko, payag ka kaya kapag tinanong ka niya kung pwede kang maging pangalawa o maging pangatlo niyang asawa? I'm not sure at siguro ikaw na rin ang magmumuni-muni dyan. O masasaktan ba ang pamilya mo kapag pinili mo yung ganon, diba? Kasi habang kinukwento mo yung kwento mo, naiisip ko, alam mo naman in the first place so parang payag ka ngang ganon, diba? Anyways, Janine, sana nga tuluyan ka na maging masaya at mahanap mo na ang tunay na kaligayahan para sa'yo. Sa mga nanonood ngayon, I know na meron na tayong live on cam video. Salamat naman. Napakahirap mag-edit pag wala Pero kapag wala namang live on cam video, napakadaling matapos yung editing. I mean, not the editing part, pero yung pag-export. Ay nako, hindi ko alam kung alam nyo yon. Anyways, sana intindihin nyo kung may mga pagkakataon na hindi tayo makapag-upload o kung makapag-upload man, walang live on-cam video o may mga pagkakataon na baka tayo, alam nyo na, kasi alam nyo, may kasi kami ngayon, may family matters kaming
ginagawa, ayan, o hinaharap ng aming family. So, I hope you understand. At syempre, bago tayo umalis, maghahay din muna tayo sa ating mga suking tagapakinig na hindi lang basta subscribers, kundi members din itong ating channel. Hi ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Rosel Macdolor, Alpha Garcia at Rosel Espinosa or Rosel Espinosa. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre dito din tayo sa ating mga suking tagapakinig. Hi ako kay Rosemary Kawe, kay Christy Carpentero, kay Magdalena Garcia, ang arte naman, Christy Carpentero. Hello din ako kay Margie Bautista, Marieta Yoto, Maria Cynthia Piquero, Joyce Bulay, Ramona Gonzalez, Nadine Khan, hello sa'yo. Hi din ako kay Crizel Joey Cadornigara from Riyadh, kay Ernesto Lapas, Charlene Baclohan, Bien Sales, Maricel Mina, JCTV Official, kay Blenda Cruz, Shumi, kay Sandara Undi, Cutie Hot Mom. Hello, maraming salamat. April Sheets, ayun, kay Marlene Vargas, Erlinda West, maraming thank you. At hello din ako kay Ri Orate. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nakikinig. I love you so much. Sa mga gustong mag-share din ng sarili nilang kwento, bukas po ang ating tanggapan. Charot. Email nyo lang po, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam sa inyong lahat hanggang sa susunod po nating pagkikita. Mwah! I love you all. Bye-bye. Ingat!